Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag nating kalilimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para patuloy kayong makakuha ng ating newly uploaded video or updated na kwento. Please don't forget to click the notification bell para kayo ay updated. Seloso. The Isabel Story. Ang tiwala ay parating kakambal ng pagmamahal pagdating sa isang relasyon. Dahil ang pundasyon ng relasyon ay palagi nagsisimula sa tiwalang ibibigay nila sa bawat isa. Dear mga kabebe love, may parte ng nakaraan ng mahirap kalimutan, lalo na kung nagdulot po ito sa atin ng hindi magandang alaala. Wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi ang umusad kahit mahirap para sa atin. Dahil ang paglimot sa nakaraan ay isa sa mga pinakamahirap gawin para sa taong labis na nasaktan. Kumusta po kayo mga kabebe? Just call me Isabel, 36 years old at nagtatrabaho bilang subject matter expert sa isang kumpanya dito sa Pasig. Naging avid listener niyo po ako nang pumasok ang pandemya. 2 taon din kasi akong naging work from home, kaya't parati akong nakatutok sa inyong YouTube channel. Ngayon lang din ako naglakas ng loob na sumulat dahil gusto ko na magbigay din ng aral at inspirasyon nitong kwento ko. Mga kabebe, mahigit 3 taon na kaming magkarelasyon ni George nang magkaroon kami ng anak. Jing ang pangalan niya at lumaki siyang mabait at malambing na bata. Kahit may anak na nga kami at nagsasama sa isang bahay ay hindi pa rin kami nagpapakasal ni George. Mas inuuna kasi namin ang iba pang gastusin, kagaya na lamang ng para sa pag-aaral ni Jing. Kaya lang habang lumalaki ang anak namin, hindi maiwasan nang magtanong siya tungkol sa sitwasyon ng aming pamilya. Ang sarap ng ulam ah. Ginisang tahong. Wika ni George nang maipaghain ko na siya ng pagkain. Si Mama ang nagluto niyan. Siya rin ang bumili ng tahong sa palengke kanina. Sinama niya raw si Jane at tuwang-tuwa ang anak natin. Kasi nakapamasyal siya sa palengke pagkukwento ko. Ang tagal na rin pala nating hindi lumalabas. Sa linggo, mamasyal naman tayo sa mall at manood ng sine, ang wika pa ni George. Naku, siguradong magtatatalo na naman sa tuwa ang anak natin, wika ko. Naging busy rin kasi ako sa trabaho. Panay overtime namin kahit weekend kaya pagod talaga ako, ang sabi ko naman. Ayos lang honey. Naintindihan naman yun ng anak natin kahit na medyo malungkot siya kanina. Nagpadala kasi ng family picture yung isang subject teacher niya kanina. Nakapagdala naman siya kasi marami tayong picture na magkakasama. Kaya lang, nagtatanong siya kanina kung bakit wala raw tayong wedding picture. Yung ibang kaklase niya kasi may dalang wedding picture ng parents nila. Ang tanong niya rin kanina, bakit hindi pa tayo nagpapakasal? Pagkukwento ko. Ano namang sabi mo sa kanya? Tanong pa ni George. Ang sabi ko, marami pa kasi tayong dapat na unahin. Tsaka parang kasal na rin naman na tayo kasi magkasama na tayo sa iisang bahay. At ang pinakamahalaga sa lahat ay masaya tayo na magkakasama sa bahay na ito. Ayun, naintindihan naman daw niya yon kasi masaya daw siya na magkakasama tayo. Hindi kagaya ng ibang kaklase niya na magkahiwalay ang mga magulang. Saka matalinong bata si Jim ha, mabilis siyang makakaintindi ng mga bagay sa paligid niya. Ayun nga lang, minsan ay napapatanong na lang din siya gawa ng mga kaklase niya. Tugon ko. Huwag kang mag-alala honey. Darating din tayo dyan. Magpapakasal din tayong dalawa, wika niya. Alam ko hindi naman ako nagmamadali honey. Gaya ng sabi mo, marami pa tayong dapat na unahin at pagkagastusan.
Yun nga rin ang sinasabi ko kay mama kapag nagtatanong siya kung kailan ba natin magpakasal o balak magpakasal. Ang sabi ko, kahit nga si mami nagtatanong na rin tungkol dyan. Pero naiintindihan naman nila ni daddy na may sarili tayong plano. Alam niya na ginagawa lang natin yung mga bagay na mas makakabuti para sa atin at sa anak nating si Jane. Ang wika nga ni George. Makakalimutan din ni Jane ang tungkol sa kasal-kasal na yan, lalo na kapag nag-mall tayo sa linggo. Sandali lang, honey. Ikukuha lang kita ng juice sa ref. Ang sabi ko. Mga kabebe, pareho kami hindi handa ni George nang dumating si Jane sa buhay namin. Ang gusto nga sana ng mga magulang ko ay magpakasal na kami, bago ko nga ipanganak noon si Jane. Sang-ayon naman din noon ang mga magulang ni George. Pero nang sabihin ni George na dapat naming unahin ang pangangailangan ng bata, pumayag na rin ako. Naging maselan din kasi ang pagbubuntis ko. Ilang beses pa nga akong dinugo at mabuti na lamang ay walang nangyaring masama sa anak ko. Ayon nga lang ay pinanganak ko siyang sakitin at ilang buwan pang nanatili sa ospital noon bago namin siya naiuwi sa bahay. Mga kabebe, sa totoo lang, handa na rin naman na ako magpakasal kay George. Nang mga panahon ngang iyon ay hindi na ganoong kabigat ang gastusin namin. Pareho naman kasi kami may trabaho ni George at nakapag-adjust na rin kami sa mga vitamins na kailangan ng anak namin. Hinihintay ko na lamang talaga na yayain niya akong magpakasal. Kahit hindi bonggang wedding proposal ang gawin niya. Kahit tanungin niya lamang ako kung gusto ko na nga bang magpakasal sa kanya, ay agad ko siyang sasagutin ng oo. Pero na mga panahon na yon ay mukhang wala pa talaga sa isipan ni George ang maging tunay kaming mag-asawa, mga kabebe. Girl, huwag kang mawawala sa team outing natin next week, ha? Sagot na lang daw ng account natin at ang accommodations at food sa pupuntahan natin. Wala tayong ibang gagastusin kung hindi ang pambili ng swimsuit natin, friend. Excited na nga ako sobra. Sabi sa akin ng katrabaho kong si Denny. Pasa ko dyan, Denny. Tugon ko naman. Ha? Bakit? Sayang naman yung beach body mo kung hindi mo susuotan ng sexy swimsuit sa outing natin. Kaya nga nag-jogging tuwing madaling araw para lalo kang sumexy tapos hindi mo ipagyayabang yan? Kung gusto mo, ako nang bahala sa swimsuit mo. Ibibili kita ng bagay sa'yo. Ang sabi pa nga niya. Thank you, pero pas talaga ako. Alam mo naman na ayaw ni George nang susuot ako ng sexy na swimsuit Tsaka hindi rin naman ako papayagan noon na sumama sa team outing natin. Tugon ko naman. Isa pa yan. Bakit naman kasi hinahayaan mo na kontrolin ka ng jowa mo na yan? Pagtataka niya. Asawa ko na si George, kaya may karapatan na siyang pagbawalan ako. Tugon ko naman, Uy, hindi Oo, may anak na kayo't magkasama kayo sa iisang bubong. Pero hindi pa naman kayo kasal. Paalala pa nga niya. Parang ganoon na rin naman yun. Kasal na lang talaga ang kulang sa aming dalawa. Ang sabi ko. Iyon na nga kulang pa rin hanggang ngayon. Meaning, hindi pa talaga kayo totoong mag-asawa. Kaya't dapat hindi mo siya binibigyan ng karapatan na kontrolin ang buhay mo. Actually, kahit nakasal nga totoong mag-asawa na kayo, ay hindi mo pa rin siya dapat hinahayaan na gawin iyan sa'yo. Aba, napakarami niyang ipinagbabawal na gawin mo, ha? Magsuot ng miniskirt, fitted the blouse, sumama sa gimikan namin. Tsaka pati na rin tong team outing, bawal ka rin sumama? Yung totoo, Isabel, ano ka ba ni George? Partner niya o preso niya? Ang sabi pa nga ni Denny. Ganun lang talaga si George. Pinoproteksyonan niya lang ang relasyon naming dalawa. Ang wika ko naman. Ang sabihin mo, masyado lang siyang possessive. At ikaw naman, hinahayaan mo lang siya na maging ganun. Kaya akala niya ay okay lang na kinokontrol ka niya. Basta't Isabel ha, next week pa naman ang team outing natin. Kaya't sana'y makasama ka. Ang wika pa niya. Mga kabebe, galing sa medyo conservative na pamilya si George. Kaya nga nagulat din noon ang mga bagulang niya nang malaman na magkakaanak na kami. Kasi kilala nila si George na maingat sa isang relasyon at marespeto sa mga babae.
Medyo magkabaliktaran nga kaming dalawa, lalo na pagdating sa ugali at pananamit. Bago ko nga maging boyfriend si George ay mahilig akong gumimik at magsuot ng mga sexing damit. Malakas rin akong uminom ng alak kahit pa madali akong malasing. Si George naman yung tipo ng lalaki na walang hilig sa gimikan. Kaya't kapag nagde-date kami madalas na gusto niya lamang sa tahimik na lugar, na gaya ng restaurant, park, beach, o kaya kahit sa apartment lamang niya. Gusto niya na raw kasi na kapag magkasama kami ay parang kami lamang ang tao sa mundo, para mas maiparamdam namin ang pagmamahal sa isa't isa. Kaya nga kahit sa opisina nila hindi siya mahilig pumunta sa mga gimikan. Kinukumbinsi ko siya minsan na makijoin sa mga katrabaho niya. Pero mas gusto niya raw na makasama kami ni Jane kesa sa ibang tao, mga kabebe. Mga kabebe, mula na magkaanak kami ni George, mas naging mahigpit siya sa pananamit ko. Ayaw niya na nagsusuot ako ng fitted na dress o kaya ay maikling palda. Gusto niya na nakapantalon lamang ako at maluwag na blouse. Pwede naman daw ako magpalda pero yung lampas sa tuhod ang haba, para raw hindi na ako nababastos ng ibang tao. Alam ko noon na pinoproteksyonan niya lamang din ang relasyon naming dalawa. Sinubukan ko pa ngang magpaalam kay George na sasama ako sa team outing namin, mga kabebe. Kahit malakas ang pakiramdam na hindi niya rin naman ako papayagan. Nilambing ko pa nga siya noon. Naglinis ako ng bahay at nagluto ng masarap na pagkain para sa kanya. Kasunod ang pagpapaalam na may team outing kami at gusto ko sanang sumama. Pero kagaya nga ng inaasahan ko ay hindi niya ako pinayagan. Sinabi niya na wala naman daw akong mapapala kung sasama ako sa team outing na yun. At baka may ibang katrabaho pa raw ako na pumorma sa akin. Kaya sa pagtalunan namin ng bagay na yon ay hindi na nga lang ako sumama sa mga kaopisina ko, mga kabebe. Uy, grabe! Ang ganda naman ng miniskirt nito. Wika ko nang mabuksan ang regalo sa akin ni Denny na miniskirt. Ang ganda ng kulay, no? Color blue tapos may belt ng kasama yan. Ang wika naman ni Denny. Oo, gustong gusto ko yung kulay at design. Wika ko naman. Ang ganda nga niyan, Isabel. Parang bagay rin sa akin. Natatawang sabi ng kaibigan namin si Kiko. Sira, di ka naman nagsusuot ng miniskirt. Singhal ko naman sa kanya. Isa kasi siyang bisexual, pero hindi naman siya nagsusuot ng mga pambabae na damit. Nako, siguraduhin mo lang na isusuot mo yan ha. Sabi pa nga ni Kiko. Tama si Kiko, susuotin mo yan ha. Bagay yan sa'yo. Kasi ang ganda at ang kinis pa ng legs mo, ang sabi pa ni Denny. Yun na nga iniisip ko baka hindi ako payagan ni George na isuot to. Baka kasi maiklian siya masyado. Kapag nakita niya ng suot ko ito, ang wika ko naman. May ganyang palda rin ako kaya't nasukat ko na. 2 inches above the nilang yan. Kahit sigurado kong papasa na yan sa jowa mo. Ang wika pa nga ni Denny. Tsaka Isabel, hindi sa lahat ng oras dapat may approval ni George ang susuot mo. Hindi mo naman kailangang magpakamanang para irespeto ka ng ibang tao. Nasa kilos at pananalita mo pa rin yun. At wala sa pananamit. Kaya't huwag mong sinasanay si George na pinapakailamanan pati ang mga damit na gusto mong isuot. Ang singit pa nga ni George. Mga kabebe, malaki nga siguro ang pagbabago o nagbabago kapag nagkaroon ka ng anak at asawa. Malaki ang kailangan mong baguhin sa sarili mo. Pero kasama ba talaga doon yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay? Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ay mahilig talaga akong magsuot ng mga sexy na damit. Hindi naman yung sexy na tipong mababastos na ako. Gusto ko lang talaga na medyo fitted sa katawan ang dress o blouse. Tsaka maiksi ang palda ko na hindi lalampas sa tuhod. Mas magkakaroon kasi ako ng confidence sa sarili ko sa pananamit na ginagawa ko. Yung ginagawa ko ay sinasabihan na ako ni George na iwasan ang mga ganoong damit. Pero syempre hindi ko siya palaging sinusunod. Kaya't alam mo na magkaanak na nga kami, mas naging kontrolado niya ang buhay ko. Ayaw kasing nagtatalo pa kami kaya naman sinanay ko na lang din ang sarili ko sa mga klase ng damit na gusto niyang isuot ko. Demi ng miniskirt. Natuwa talaga ako kasi sakto sa akin at gusto ko ang design nun, mga kabebe.
Alam mo, hindi ko talaga gusto ang Denny na yan. Ang wika ni George. Bakit naman? Mabait naman si Denny ah. Pagtataka ko. Mabait nga pero maharot naman. Parang wala siyang ibang alam gawin kung hindi ang gumimik ng gumimik. Tugon pa nga ni George. Hindi naman sa ganoon. Dalaga pa rin kasi yun si Denny tapos single pa. Kaya sinusulit niya lang yung time na wala pa siyang malaking responsibilidad sa buhay. Pagtatanggol ko naman sa kaibigan ko. Hindi pa nga. Kaya siya single kasi walang tumatagal sa kanyang lalaki. Palibasa, ang pakikipagrelasyon para sa kanya ay parang pagpapalit lang ng damit, hindi seryoso at walang kahirap-hirap. Basta huwag kang sumama masyado dun sa demi na yan, ha? At baka kung anong kalokohan pa, maituro niyan sa'yo. Mga kabebe, aaminin ko na medyo nasasakal na rin ako sa partner kong si George. Lahat na lang kasi ng galaw ay pinapakaialamanan niya. Hinayaan ko na nga siyang kontrolin ang pananakit at pagme-makeup ko. Pagdadamit at pagme-makeup ko at minsan pati sa ayos ng buhok ko. Mahilig kasi ako magkulot noon ng mahaba akong buhok. Pero wag ko na raw masyadong gawin para hindi ako makakuha ng atensyon ng ibang lalaki. Sinabi ko sa kanya na hindi naman ako kumukuha ng atensyon ng iba. Gusto ko lang gawin iyon para mas tumaas pa ang self-confidence ko. Pero kapag sinasabi ni George, natakot lang siya na may ibang magkagusto sa akin at maagaw pa ako ng iba. Sinusunod ko na lamang siya kahit alam ko namang sa sarili ko na hindi ako magpapaagaw pa sa ibang lalaki. Dahil sigurado naman ako kay George. Siguro, gusto ko sa habang buhay, siya ang aking makasama. Alam ko na ganoon din siya sa akin, kaya grabe ang paghigpit na ginagawa niya sa relasyon namin. Para lang hindi ako mawala sa buhay niya, mga kabebe. Mga kabebe, kahit na nakakasasakal na, ang pagiging mahigpit niya sa akin ay tinanggap ko iyon dahil mahal ko siya. Ayokong pagsimulan pa ang pagtatalo namin ng bagay na ginagawa ko na ayaw niya. Kahit pa nga naiinis na ako minsan, kasi lahat na lang ng bagay sa buhay ay pinapakialamanan niya. Ultimo, ang mga kaibigan ko ay gusto niya pa na iwasan ko kasi hindi raw magandang impluwensya sa akin. Pero matanda naman na ako kaya alam ko na kung sino ang taong dapat kong iwasan dahil hindi magdudulot ng magandang bagay sa buhay ko o relasyon naming dalawa. Hindi na yun kailangan pang ipaalala sa akin ni George dahil hindi naman ako gagawa ng bagay na ikasisira ng tiwala niya sa akin. May isang beses pa nga nun, mga kabebe, na pinayagan ako ni George na sumama sa gimikan ng mga kaopisina ko. Yon ay nang ma-promote ako sa trabaho ng kasabay ang ilang kaopisina ko. Ang sabi niya ay okay lang daw na sumama ako sa celebration na iyon. Basta siya ang susundo sa akin at sasabay kaming uuwi sa bahay. Natuwa naman ako dahil gusto ko talagang pumunta sa party na yun. Akala ko ay matatapos na. Nang masaya ang gabing iyon dahil celebration nga iyon para sa pagkakapromote ko sa trabaho. Ang tagal ko ring hinintay ang promotion na yun at akala ko ay hindi na nga darating pa sa akin. Kasi uso nga rin ang palakasan sa opisina namin kaya hindi ko na agad napigilan na maluha. Nang i-announce ng manager namin sa wakas ay tumaas na ang posisyon ko sa opisina pagkalipas ng ilang taon. Yun din ang dahilan kung bakit pinilit ko si George na payagan akong sumama sa celebration na iyon pagkatapos ng trabaho namin sa opisina. Para mas maramdaman ko ang pagkakapanalo ko at nang tawagan niya ako ay na-excite na ako. Kaya naman ay nag-ayos na ako, hindi para magpapansin sa ibang lalaki, kung hindi para tumaas ang confidence ko at maipakita sa lahat na deserve ko ang promotion na iyon. Pero nasira ang gabi iyon dahil sa partner kong nawala. Mga kabebe, hindi naman iyon ang unang pagkakataon na makita niya si Kiko. Alam niya na bisexual ang kaopisina kong iyon. Kaya't nagulat talaga ako nang suntukin niya ito at pagbintangan pa na nilalandi ako. Nang bumeso ito sa akin,
Nang maawat ko ang pagsumok ni George kay Kiko ay agad na nga kaming sumakay ng kotse. Si Mama ang nagbukas ng pinto at naramdaman niya na may tensyon sa aming dalawa. Kaya't sinabi niya na matutulog na raw siya. Tulog na rin ang anak naming si Jean. Kaya magagamit ko ang pagkakataong yon para makausap ng masinsina ng kapartner ko. George, walang mali siya yung pagbeso sa akin ni Kiko. Matagal ko ng kaibigan si Kiko at alam mong bisexual siya, ang sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam kung bisexual siya. Ang point nito, hindi ka dapat nagpapahalik sa ibang lalaki. Kaya bakit ba ganyan ang makeup mo, ang kapal? At bakit nakasuot ka ng ganyang klaseng palda? Napakaikli. George, hindi pa naman kita ang underwear ko sa miniskirt na yon. Malapit pa nga sa tuhod ang haba nito. Gusto ko lang i-appreciate yung binigay sa akin ni Denny kaya't ito ang sinuot ko, no? Sagot ko naman. Ang sabihin mo, no? Gusto mo lang magpapansin sa mga lalaki. Nagsuot ka ng miniskirt na ganyan at nagpunta ka sa resto bar na iyon para makuha mo ang atensyon ng mga ibang lalaki at madala ka nila. Biglang huminto sa pagsasalita si George. Pinigilan ng sarili sa nais sabihin. Gusto ko nang matulog at magpahinga, pag-iwas pa niya. Hindi, walang magpapahinga sa atin hanggat di natin pinag-uusapan yung kinikimkim mong galit sa dibdib mo. Wika ko naman. Wala na nga tayong dapat na pag-usapan, Isabel. Tapos na to, kaya tama na. Wika naman niya. Akala ko rin tapos na. Pero bakit ganoon, George? Bakit pa ulit-ulit ka na lang na ganyan? Akala ko ba napatawad mo na ako? 10 taon na yun. 10 taon na mula nang magkamali ako ng isang beses. Kasalanan ko naman ang lahat. Tinanggap ko at nilunok ko ang pride ko. At nagpakatatay ako sa batang hindi ko naman kadugo. Sigaw niya sa akin. So sinusumbat mo na sa akin lahat ngayon? Yun din ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin ako pinakakasalan? Alam mo, George, sana hindi mo na lang inako yung responsibilidad ng pagiging tatay sa anak ko. Hindi naman kita pinipilit na balikan ako eh. Pag-iyak ko. Ginawa ko yun kasi mahal kita. Kaya't ginusto kong ayusin ang lahat sa ating dalawa. Tugon niya. Kung gusto mo talagang ayusin ang atin, bakit di mo subukang ibigay ulit sa akin ang tiwala mo? Kasi ako pa ulit-ulit kong sinusubukan na mabuo ulit ang relasyon natin. Hindi lang naman ikaw ang nahihirapan, ang sabi niya. George, alam ko naman ako ang may kasalanan dito. Hindi ka magkakaganyan kung hindi rin dahil sa isang gabi na pagkasasala kong noon sa relasyon natin. Pero binalikan mo ko eh. Tinanggap mo ko at pinanghawakan mo yung sinabi mo na magsisimula ulit tayo. Kaya lang, kung palagi na lang tayo ganito, kung palagi ka na lang ganyan na hindi marunong magbigay ng konting tiwala sa akin, mabuti pa tapusin na natin ang lahat ng ito. Naiiyak na sabi ko, Isabel? Saad niya. Pagod na ako, George. Pagod na ako maging sunod-sunuran sa'yo para lang makuha ko ulit ang tiwala mo. Ayoko na. Tama na kasi mukhang wala na rin talagang patutunguhan ang relasyon natin. Magpakatotoo na lamang tayo sa isa't isa. Tapusin na natin ang lahat ngayon. Ang wika ko sa kanya. Mga kabebe, 3 taon na nga kami magkarelasyon ni George at nagsasama na rin kami noon sa isang bubong. Habang nandito siya sa Pilipinas at doon na nga ako nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Nalasing ako nang minsang mag-bar kami ni Nika na may nakilala kong isang lalaki at dahil sa kalasingan ko ay napasama ako sa kanya na mag-check-in sa isang mot at may nangyari sa aming dalawa. Pero pagkatapos ng gabing iyon, kahit kailan ay hindi ko na siya nakita pa. Sobrang nag-guilty ako lalo na nang umuwi na si George. Wala na akong balak sabihin sa kanyang nagawa kong kasalanan. Kahit nilalamo na nga ako ng konsensya ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay nagbunga noon ng isang gabing pagkakasalang nagawa ko. Yon ang bagay na hindi ko na naitago pa kay George, mga kabebe. Mas lalo akong nag-guilty na makita ko ang excitement sa mga mata niya na akalain niyang siyang ama ng pinagbubuntis ko at nang aminin ko sa kanyang kasalanan ko ay nakita ko ang sakit at galit na rumistro sa mukha niya. Humingi ako ng tawad at napahagulgol sa harapan niya.
Handa na rin akong tanggapin ang gagawin niyang pakikipaghiwalay sa akin. Pero hindi ko inaasahan na sabihin niyang handa niyang tanggapin ang bata at handang ayusin ang lahat sa amin. Pero alam naman ng lahat ng taong nakapaligid sa amin na hindi siya ang tatay ng aming anak na si Jane. Pero hindi ko naman sukat akalain na ganun pala ang magiging resulta sa kanya. Ang hindi pagbalik ng kanyang tiwala sa akin. Nahihirapan na ako noon mga kabebe. Oo, pinatawad niya ako, tinanggap niya ang anak ko sa ibang lalaki pero hindi naman niya magawang ibigay sa akin ang buong tiwala niya. Oo, alam ko na mahirap yung gawin kasi niloko ko siya at nagbunga ang ginawa ko na panloloko na yun. Pero sana ay hindi na lamang niya inako ang responsibilidad sa anak ko kung patuloy niya rin naman akong pahihirapan. Kaya naman kinabukasan noon ay umalis na kami ni Jane at mama sa apartment na yun. Dala ang aming mga gamit at umuwi kami sa apartment ng ate ko. Mga kabebe, isang linggo rin noon ang lumipas nang sunduin kami ni George sa bahay ng ate ko. Ayoko sanang sumama sa kanya pabalik ng apartment niya pero humingi siya ng sorry sa akin. At isa pang pagkakataon na ayusin namin ang relasyon naming dalawa. Pagkakataon na ayoko sana ibigay pero hindi ko na pinagdamot dahil mahal ko si George. Hindi ko na nga binigdil yon dahil nangako nga si George na magbibigay ng tiwala sa akin. Sa ngayon mga kabebe ay 5 taon na nga kaming kasal ng asawa ko si George at masasabi ko na totoong isang masayang pamilya na nga kami. Lalo na't nagkaroon na rin ng kapatid si Jane. Malaking aral din talaga ang naibigay sa amin ng mga nangyari noon sa buhay namin. Na ang pagpapatawad ay madalas nakakambal ng pagtitiwala. Malaking bagay ang dapat isakripisyo at pag-usapan para maayos ang isang relasyon. Dito na rin po nagtatapos ang sulat ko, mga kabebe. Hanggang sa muli, yours truly, Isabel.